Magandang araw sa'yo. So, may mga materyales ka dito tungkol sa isang um, napaka-interesanteng propesiya. Oo, at medyo mabigat to. Galing sa aklat ni Daniel yung propesiya ng 70 linggo. At sa unang tingin, parang ang gulo, no? Oo, puro numero, puro timeline, mga simbolo. Parang isang malaking puzzle talaga. Pero huwag kang mag-alala. Yan yung mission natin ngayon. Himayin natin. Himayin natin to para sa'yo. So itong mga source mo, sinusuri nila yung Daniel 9:24-27. At ano napansin ko, may mga Korean terms silang ginagamit. Oo, i-explore din natin yan. Sige. So let's unpack this. Para saan ba talaga itong propesiya na to? Ano yung grand purpose niya? Magandang tanong yan para magsimula. Ayon mismo sa Daniel 9:24 na nasa materyales mo, itong 70 linggo itinakda para sa iyong mga kababayan at sa iyong banal na lungsod. So para sa Israel at Jerusalem? Eksakto! At ang layunin, hindi biro, ito raw ay para tapusin ang kasalanan, magdala ng walang hanggang katuwiran, Wow. tuparin ang yahat ng pangisatian at propesya at pahiran ng langis ang kabanal-banalang dako. 6 na malalaking layunin. Kumbaga ito yung divine timetable para sa kumpletong katubusan. Mismo, isang kumpletong pagpapanumbalik. So hindi lang ito hula-hula, parang roadmap talaga siya. Ngayon, paano to naka-istruktura? Kasi hindi yata siya dire-diretsong 70 linggo. Tama ka. At dito madalas nagkakamali ng intindi. Hindi siya isang tuloy-tuloy na timeline. Itong 70 linggo na tinatawag sa materyales mo na 70 ire sa Koreano 70 ire. Okay. ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang formula ayon sa sources mo ay 70 equals 7 plus 62 plus 1. Okay, 7, 62 at 1. Oo, at mahalagang tandaan, magkadugtong yung unang 7 at yung sumunod na 62. Pero, at ito yung crucial na detalye. Ano yan? Merong isang patlang o gap, ang tawag nila dito ay kongbeki o gongbaki. Gongbaki. So isang patlang sa pagitan ng ika-69 at ng huling linggo. Eksakto. Babalikan natin yan kasi napakalaki ng implikasyon yan. Okay. Isang timeline na may pause button. Interesante. Sige, suriin natin yung bawat bahagi. Magsimula tayo sa unang 7 linggo. Sige, ang starting gun, kumbaga para sa buong 70 linggo, ay yung utos na muling itayo ang Jerusalem. Yun yung simula. Yun ang simula. At itang unang 7 linggo, nagtatapos to sa pagkumpleto ng muling pagtatayo ng Jerusalem. May historical context ba na binibigay yung sources mo dito para hindi lang tayo sa konsepto? Meron, binabanggit nila yung ikalawang templo o templo ni Zorobabel. Sinimulan niyang itayo noong mga 536 BC at natapos noong 516 BC. So 20 taon. 20 taon, pero ang nakakaintriga, 10 taon doon, natigil yung pagtatayo. May mga hadlang. Okay. So 10 taon lang talaga yung actual na construction. Parang ganon, oo. Pero teka, may isang bagay na medyo nakakalito. Kasi sa Ebanghelyo ni Juan, di ba, sinabi ng mga Hudyo kay Jesus na 46 na taon ginawa yung templo. Paano natin ipagkakasundo yun? Magandang punto yan at sinasagot yan ng sources mo. Ang tinutukoy kasi ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus ay hindi yung orihinal na templo ni Zerubbabel. Hindi yon. Hindi. Ang tinutukoy nila ay yung malawakang pagpapaganda at pagpapalaki ng templo sa ilalim ni Herodes na dakila. Isang napakalaking renovation project. Gets. So, magkaibang proyekto lang pala. Okay, malinaw. So, yung unang 7 weeks, focus sa pagtatayo ulit ng Jerusalem. Tapos, pumasok yung 62 linggo. Oo, na nagdadala sa atin sa kabuuang 69 na linggo. At dito na, here's where it gets really interesting. Kasi, yung dulo ng 69 na linggo na to, isang napakahalagang pangyayari. At dito, ayon sa materyales mo, may dalawang magkaibang pananaw o kyunhe. Tama, Kyunhe. At ang sources mo, hindi sila pumipili, inilalatag lang nila pareho. Yung unang pananaw o Kyunhe isa, sinasabi na ang ika-69 na linggo ay nagtatapos sa pagbibinyag ni Jesus.
Okay, sa binyag. Bakit doon? Ano ang basehan nila para dyan? Ang batayan nila ay Daniel 9.25. Sabi doon, hanggang sa pagdating ng isang pinuno, ang Mesiyas. Para sa kanila, yung pagbaba ng banal na espiritu na parang kalapati sa binyag niya, yun na yung official na anointing niya bilang Mesiyas. Parang inauguration niya, yung official launch ng public ministry niya. That makes sense. Eksakto. Pero ano naman yung ikalawang pananaw? Bakit kailangan pa ng isa pa? Kasi yung kasunod na talata, ang verse 26, nagbibigay ng ibang anggulo. Yung ikalawang pananaw, o Kyonhe 2, sinasabi na nagtatapos ito sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa krus naman. Oo, ang basehan Daniel 9.26. Pagkatapos ng 62 linggo, ang Mesiyas ay papatayin. At yung Korean phrase na ginamit sa source, kunudjoyo obsojil koshimyo. Literal na mapuputol o mawawala. Napakadirekta nun, mapuputol. Oo, malinaw na pagtukoy sa kamatayan niya. Teka, yung ikalawang pananaw na sa krus nagtapos ang ika-69 na linggo, parang mas direkta yung basehan sa verse 26, no? Lalo na sa salitang papatayin. Oo, mas espesifiko. So, bakit meron pang unang pananaw na nagsasabing sa binyag? Anong nakikita nila sa verse 25 na mas matimbang? Ang focus ay sa pagpapakinala. Okay. Samantalang yung mga sumusuporta sa krus, sasabihin nila, ang verse 26 ang climax. Ang ganda ng paglalatag ng sources mo ha, kasi hindi ito namimili. Depende kung saan ka mag-focus, di ba? Sa pagdating ba o sa pagpatay. Okay, so malinaw na yung 69 na linggo nakasentro kay Jesus, alinman sa simula o sa katapusan ng ministeryo niya. Pero teka, ito yata yung pinaka-nakakagulat na punto. Sinasabi mo na pagkatapos ng ika-69 na linggo, hindi tumuloy ang orasya ng propesiya. Eksakto. Biglang huminto ang lahat. Parang isang cliffhanger. Parang pinindot ng Diyos yung pause button at sa pause na iyon na 2,000 taon na, doon na buo ang buong kasaysayan ng simbahan. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Tama na tama. Yan ang isa sa pinakamalaking implikasyon. Ang tawag nga dyan sa materialismo ay kongbeki o patlang. Gongbeki. Hindi agad sumunod yung ika-70 linggo. At kung i-connect natin sa bigger picture, inihalin tulad to ng source mo sa panahon ng Pentecostes. Pentecostes. Paanong naging Pentecostes yung isang 2,000 taong patlang? Ginamit to bilang analogy. Itong panahong ito inilalarawan bilang panahon ng pagsasaka. Pagsasaka. Oo, dito raw tinutubo at inaani ang mga unang bunga o sa Korean, chot yolmedel. At yung unang bunga, yan yung mga mananampalataya. Mismo, ang simbahan sa buong mundo. Hindi ito panahon ng paghintay lang, kundi isang aktibong panahon ng espiritual na pag-aani. Gusto ko yung analogy na yan. May sinasabi ba yung source kung paano to nagsimula at paano magtatapos? Oo, napakalinaw. Sinasabi na nagsimula itong panahon ng pag-ani sa maagang ulan o irenbi ng banal na espiritu. Yan yung sa araw ng Pentecostes sa aklat ng mga gawa. Tama. At magtatapos daw ito sa huling ulan o nujenbi. Isang mas malakas na pagbuhos ng espiritu bago matapos ang lahat. Oo. Kaya itong buong patlang na halos 2,000 taon na, ito yung panahon ng simbahan. Fascinating. So, ang patlang na yan ang kasalukuyang panahon natin. Ito yung you are here sa mapa. Kumbaga, Kung ganon, matatapos din tong pause. At yan napapasok yung huling linggo, yung ika-70. Based sa mga tala mo, paano to magsisimula? Mukhang may hudyat. meron nga at napaka-espesifiko. Ayon sa Daniel 9.27, magsisimula ang huling linggo kapag pinagtibay ang isang kasunduan para sa isang linggo. Isang kasunduan. Anong klaseng kasunduan? Hindi tinukoy ng mga source mo kung ano eksakto o kung sino ang mga kasangkot. Pero yan daw yung malinaw na hudyat na pinindot na ulit ang play button. At nagsimula na ang huling 7 taon. Oo. At sinasabi rin na ito ang simula ng pamumuno ng halimaw at mangyayari to pagkakapos ng ika-6 na trumpeta sa pahayag. Okay, isang kasunduan. At sa loob niyan, sa kalagitnaan, may malaking mangyayari.
Ito na yung kasuklam-suklam na bagay na magdudulot ng pagkawasak. Oo. Sandali, ang bigat pakinggan yan. Para sa isang hindi pamilyar, ano ang ibig sabihin yan? Isang rebulto ba yan? Isang aksyon? Bakit ito napakalaking kaganapan? This raises an important question dahil napaka-sentro niyan sa kalagitnaan ng lingguso, 3.5 taon, ipapatigil yung mga handog at alay sa templo. Ipapatigil? Tapos ilalagay itong kasuklam-suklam na bagay. Sa kasaysayan, may nangyari ng katulad nito. Talaga? Oo, noong 167 BC, si Antiochus Epiphanes, naglagay siya ng rebolto ni Zeus sa templo ng mga Hudyo at nag-alay pa ng baboy sa altar. Wow, sukdulang paglapastangan yun. Mismo. So ang sinasabi ng propesya, may katulad o baka mas malala pa na mangyayari sa hinaharap na templo. Ito yung sukdulong paghihimagsik laban sa Diyos. Okay, so yan yung point of no return sa loob ng huling 7 taon. At ang pagtatapos ng huling linggong ito, yun na yung katapusan ng buong 70 linggo. Yun na yun. Ano na yung grand finale? Anong kasunod? Dito nagtatapos ang lahat. Ang pagwawakas ng huling linggo ay hudyat ng muling pagbabalik ni Jesus. Ang second coming. Oo. At ayon sa isang pananaw sa materyalismo, ito na rin ang katapusan ng kasaysayan ng sangkatauhan as we know it. Pagkatapos nito, magsisimula na yung 1,000 taong kaharian. Na tinatawag sa Korean na Chonyan Wangguk. Shonyan Wangguk, kung saan si Kristo na ang maghahari sa lupa. Ang katuparan ng lahat ng pangako. Wow, ang bigat. Sige, para ma-absorb mo lahat ng ito, bilang buod, itong propesya ng 70 linggo, hindi siya simpleng timeline. Isa siyang detalyadong roadmap. 7, 62 at 1. May pause sa gitna. May pause. May simula, yung utos na itayo ulit ang Jerusalem. May 2 interpretasyon para sa dulo ng ika-69 na linggo, pwedeng binyag o krus na Jesus. Parehong nakasentro sa kanya. At siguro yung pinaka-nakakagulat, yung pagkakaroon ng mahabang patlang. Itong panahon natin ngayon, ang panahon ng simbahan. Oo. At sa huli, yung huling 1 linggo, yun yung mga matinding kaganapan na hahantong sa wakas ng kasaysayan at sa paghahari ni Kristo. Tama. At nagtatapos yung mga materyales mo sa isang napakahalagang paalala, isang perspektibo sa lahat ng ito. Ano yun? Tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na kahit may mga nakakatakot na pangyayari tulad ng pamumunoy ang halimaw, dito malinaw na nakasaad dito na ang lahat ay nangyayari sa loob lang ng mga hangganan na kanyang pinahihintulutan. May kontrol sa. So, may expiration date yung kasamaan. Eksakto. Hindi ito makakalampas sa itinakda. Napakahalagang paalala niyan. So, hindi ito kwento ng disgrasya, kundi kwento ng soberanya ng Diyos. Mismo. At heto ang isang tanong na iniiwan ng iyong mga materyales para pag-isipan mo. Ano yun? Lalo na nga yung mas malalim na ang pagkaunawa natin, kung ang patlang sa pagitan ng ika-69 at ika-70 linggo ay tumagal na ng halos 2,000 taon, isang panahon na mas mahaba pa sa buong propesiya mismo, ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa ating pananaw sa kasaysayan, sa pasensya ng Diyos at sa ating lugar sa malawak na timeline na ito?